Totoo bang nagagalit na si Senador Bato kay Pangulong Marcos? Or nagagalit na sa administrasyon? Ito ay matapos nga po yung pinakahuling pahayag ng DOJ at ng Malacanang na sila'y makikipag-ugnayan na at meron ng ginagawang ugnayan ang pamahalaan sa International Criminal Court. Kahit na limitado ang mga issue na topic, pero yung ugnayan na yan ang ikinababahala ng kampo ni Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Dahil sila po ang merong mga problema at kasong kinakaharap matapos mag-file ng mga kaso na crime against humanity ang mga Pilipino noong pang 2017. Okay? 2017, ilang taon na po. Hindi pa gaanong malinaw. Pero ngayon nagkakaroon ng linaw dahil nga po may pahayag na ang DOJ at ng Office of the President na nakikipag-ugnayan na sa ICC. At kanila nga daw pong tutulungan pa pagka mayroong warrant of arrest na ipinapakita ang Interpol kung sakaling yan ang gagamitin ng ICC para arestuhin ang Duterte at Bato de la Rosa. Kaya kung sinasabing galit na ba si Bato? Kasi parang sinasabi niya doon sa isang interview na mahina daw na leader ang ating Pangulo. Nagbabago raw ng mga sinasabi. Kaya ang tingin niya ay mahina. Aba, mukhang ang gusto yatang palabasin ni Bato kung ano ang sinabi sa kanya ng dating Pangulo na mag-relaxan tungkol sa isyong ito. Akala niya pangahawakan na yun. Iyan ay noon siguro una at pangalawang taon. Pero ngayong pangatlong taon na ng Marcos administration, iba na po ang galaw ng ating Pangulo. Kung yung mapapansin, lately ng mga statement niya, sunod-sunod na ang tinatamaan ay kampo ng mga Duterte o pro-Duterte. Dahil nga po sa umapaw na yung salok ng sobrang paninira ng mga Duterte at kanilang followers sa administrasyon ni Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya. Dahil nga doon sa pinagbantaan ni Sara Duterte ang buhay ng Pangulo, ang kanyang asawa at ang kanyang first cousin na Speaker of the House. Okay? At marami pang mga sinasabi. Ang pinakahuli yung inakusahan na invalid daw yung budget for 2025 dahil pinirmahan blanco. Sinabi na nga ng Malacanang na pagsisinungaling yan dahil hindi naman blanco ang kanyang pinirmahan. So kung yan ang mga maaaring dahilan ng lately na pahayag ng Pangulo na nag-iiba na. Dahil alam niyang patuloy na umaabuso. Enough na, sobra na ang 2.5 years na pang-aabuso, paninira ng mga Duterte at kanyang followers sa ating administrasyon. Kaya ngayon po ay nagbago. At hindi naman talagang maiiwasan ng Pangulo yung issue tungkol sa ICC dahil ang complainant ay mga Pilipino. Yun namang issue ng impeachment, kaya nga sinabi niya. At sinabi ng Executive Secretary Bersamin, hindi pinagbabawal ng Pangulo, hindi inutusan ng Pangulo ang Kongreso at Senado na huwag ipairal ang impeachment. Kasi yan ay alam ng Pangulo na trabaho, mandato, sinumpaan sa saligang batas ng mga Congressman at Senador kasama yung pagsunod sa saligang batas at nakapaloob doon ang impeachment kapag mayroong nag-file ng impeachments against impeachable official na katulad ng ginawa ng civil society at marginalized sector at mga kaparian at abogado nag-file ng kaso against Sara Duterte, betrayal of public trust. So ayan po yung sunod-sunod. Nagbago ng bahagya ang Malacanang tungkol sa ICC. Nilinaw na hindi niya pinipigilan ang impeachment. At ito nga yung pangatlo na kanyang galaw ngayon. Yung may tuturing na kasama sa top 5 o top 10 na pinanggigigilan ni Duterte ang mayor ng Iloilo dati na si Mayor Jade Mabilog ay binigyan ng executive clemency ni Pangulong Marcos. Pinawawalang sala ang lahat ng mga harassment na ginawa at kasong inilabas sa kanya, especially ang administrative case. Kaya siya natanggal na mayor ng Iloilo. Ayan po yung sunod-sunod. Okay? Na nangyayari na itinuturing ko malaki na ang ipinagbago o pinag-iba. At yung pinagbagong yan at pinag-ibang yan ni Pangulong Marcos ay pabor sa mga Pilipino. Pabor sa majority ng Pilipino. Dahil nung araw pa, base sa aking monitoring dito sa aking channel at sa iba pang mga channel. Okay? Sa social media, galit na ang mga tao, nagtatampo yung mga tao kapag laging mabait
at hindi umaaksyon ng Pangulo sa pang-aabuso ng mga Duterte supporters at camp nila. At ngayon po, ibang-iba na ang galaw. Si Bato de la Rosa, hindi na niya pwedeng panghawakan. Yung naunang sinabi sa kanya na pwede siyang mag-relax dito sa isyong ito. Ngayon, hindi na pwede kasi makikipag-ugnayan na ang Philippine government. Ngayon, may tampo at may batikos na si Bato. Ayan po ang nangyayari. So, lalakas pa ba ang pagtutol ng Duterte, Bato, group or followers at sila mismo sa posisyong ito ng pamahalaan? Malagay ko hindi na. Kasi ito yung gustong-gusto. May suporta ang mamamayang Pilipino sa policy at ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Ito yung matagal na lang hinihintay na magbago, magpakita ng tapang, magpakita ng matinding mga statement at paniniwala. Mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya, especially ang mga complainant before ICC at yung mga politikong naharas noong nakaraang administrasyon. Ito na yung galaw ngayon. So nakikita ko po, titindi pa ang mga magiging statement ng Malacanang, ang kailang gagawin. Kasi nga sa aking description na puno na ang salok, umapaw na, kinakalos na dahan-dahan sa pagpapatupad ng batas. Yan ang tandaan natin at maganda. Rule of law, walang harassment, walang personalan, issue lang. May batas dapat pairal, managot ang dapat managot. Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Hindi pagbabanta sa kalaban at sumisira sa kanya. Hindi personal. Pag may complainant, ini-entertain, iniimbestigahan at pinakakasuhan. At yung mga dating kaso ay tuloy-tuloy po yan. Kaya asahan nating dadami pa ang mga kaso ng mga Duterte dahil marami pang ongoing investigation, not only ICC, kahit dito sa atin. Meron pang disbarment na alam kong wala namang kinalaman ng Malacanang. May mga disbarment petition against Sara Duterte. May disbarment petition against Digong Duterte. Kasama yan. Naku, matitindi po ang ground. Kung yung ibang abogado nagmumura lang, na-disbar Yung ibang abogado kung ano lang naging problema, na-disbar Ito ang pinag-usapan, crime against humanity. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Pagmumura at paglalait, pambabastos sa punong ekotibo nitong mag-amang abogado. Ayan po ang dating yan. Yan po yung mga basic na o yan yung ground na dinala sa Supreme Court. Hindi po ito fake news. Puntahan nyo at tanungin nyo yung mga nagpetisyon before Supreme Court sa issue ng disbarment. Yan ang kanilang daladalang ebidensya. Doon naman sa DOJ, ayun ang iba't ibang kaso. Hindi pa nga ho tapos ngayon Kung ano talagang mga kaso ang pwedeng i-file ng DOJ after mag-imbestiga NBI doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo na ginawa ng pangalawang Pangulo. Only in the Philippines, Sara Duterte ang gumawa nun. Hindi mai-deny. Authentic yung record, press conference, pati nga yung mga vlogger, inimbestigahan din. Kasi kaya ng NBI yon. Please like and share. Pakikalat po ninyo ang aking mga bidyong pinag-uusapan dito at topic natin para makarating po sa mga kinaukulan, sa mga kapwa natin Pilipinong may malasakit, nagmamahal sa ating bansa sa buong mundo.